At salamat din po sa pribilehiyo na muling makatayo at makapangaral naman ng salita ng Diyos sa inyo pong iglesia dito. So, kumbaga, ito po ay isa na sa mga tinuturing kong pangalawang tahanan ng spiritual maliban pa sa CRBC. So, salamat pong muli. Tulad ng nasabi ni Brother Mario, ang aking ang pamagat ng aking mensahe ay pinagpalang pananampalataya, pagtitiwala sa hindi nakikita. Lingid sa kaalaman ng marami, may mga taong merong tinatawag na psychic ability. Ano kaya ito? Ang iba ay dinidismiss ito at itinuturing na hindi totoo. Pero itong abilidad na to ay alam niyo po ba na nire-recognize na legitimate ability lalong-lalo na ng mga kapulisan at mga FBI investigator sa Amerika. Sa katunayan, ilang daang mga kaso na ng nawawalang tao ang nahanap sa tulong ng mga taong may tinatawag na psychic ability. Isang example ay isang babae na merong close and strong relationship sa kanyang asawa, na yung kanyang asawang lalaki ay na-involved sa isang aksidente na kung saan yung building na kung saan nandun yung kanyang asawang lalaki ay gumuho. Hindi ko alam, marahil sa isang lindol, pero gumuho yung gusaling yun at natrap yung kanyang asawang lalaki. At dahil merong silang strong relationship, itong babaeng to na walang anumang tulong ng cellphone or anumang technological device sa kanyang psychic ability, ay kumbaga na-envision niya even yung exact location ng kanyang asawang lalaki at doon ay nakatulong upang ma-rescue ng mga rescue team yung kinaroroonan ng kanyang asawang lalaki. Kung ito man ay gift na bigay ng Diyos or ituturing yung may sa demonyo, hindi ko alam, hindi ko po masasagot. May mga bagay talaga na katulad nito na talagang kahit mga Kristiyano ay nahihirapang maunawaan. Ginamit ko lamang itong introduction para malaman natin na bilang mga Kristiyano, tayo'y binigyan ng tulong ng Diyos para makakilala sa Kanya, makabalik sa Kanya, at magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya kahit ngayon ay hindi pa natin nakikita ng mukhaan ang ating Panginoong Hesus. Sigurado nalalaman ninyo bilang mga Kristiyano, tayo'y hindi nabubuhay sa paningin. We don't live by sight, but we live by faith. We also don't live by psychic abilities, katulad ng aking introduction. But we live by faith in our faith to our living God. At yan po yung makikita nating lesson o magandang aral sa tekstong ating babasahin at pagkukunan ng ating mensahe. Kaya minsan pa ay akin pong babasahin yung ating teksto sa umagang ito. So buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa unang Pedro, Kapitulo 1. Ang mga bersikulo ay mula 8 hanggang 12. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 12. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta at nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila
nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang maluwalhating pagsunod o ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kung hindi sa inyo. Sa mga bagay na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa dumalangin tayo sa Diyos. Aming dakilang Ama sa langit, banal at makapangyarihang Diyos, minsan pa kami lumalapit sa iyo nang may pag-asa at pananampalataya na kami inyong kakatagpuin at kakausapin sa pangangaral ng inyong salita. Kung meron man kaming pag-aalinlangan, kabulagan o merong isang malaking tabing sa aming isipan upang hindi kami makapaniwala sa inyo, lahat ng mga ito, O Diyos, ay inyo nawan tanggalin at bigyan kami ng kaliwanagan na nanggagaling sa Espiritu Santo upang maintindihan namin ang mensahe ng inyong salita. Ibaba ninyo ang inyong abang lingkod at tanging kayo lamang at ang inyong salita ang maluwalhati at ang pangalan ni Jesus. Lahat ng ito'y dalangin namin sa kanyang pangalan lamang. Amen. Marahil po, nakalimutan na ninyo at yung iba naman ay wala pa dito na nung last year ay preach ko sinimulan kong i-preach ang 1 Peter chapter 1. Nag-preach po ako dito ng chapter 1 verse 1 to 7 pero last year pa ng August. Ang pamagat naman ay kaligtasan ng Diyos, basihan ng tunay na kaligayahan at pag-asa ng mga mananampalataya. Bilang review, sumulat si Pedro. Yung unang sulat ni Pedro, mga kapatid, ay para sa mga Kristiyano ng Asia Minor na ngayon ay modern Turkey, na kung saan ay nagkalat at dumanas ng matinding pang-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Kung sa English, makikita nyo yung description ng kanilang pagsubok na various trials. Ibig sabihin, iba't ibang uri ng kahirapan at pagsubok yung kanilang naranasan dahil tinanggap nila ang pananampalatayang Kristyanismo. Sila'y tinuya, tinakwil, at meron pang teorya na ang mga taong ito simula sa Roma ay pinagbintangan ng maling pagbibintang, na sila daw ang nagpasimula ng malaking sunog sa Roma. Yung mga Kristiyano daw ang nagpasimula ng malaking sunog sa Roma at ito yung bintang sa kanila ni Emperor Nero. Kaya yun yung nagsiklab ng malawakang pag-uusig sa mga Kristiyano. Sila man din ay pinaalis sa kanilang mga bahay at lupa. So sila'y naging vagabond or palaboy-laboy. Kaya sa chapter 1, sila'y tinawag na mga piniling nangingibang bayan, elect exile. Hanggang sila'y dumanas ng sakit at kahirapan. Ngayon, si Pedro ay pinaliwanag nila yung kahulugan ng kanilang kahirapan, yung kanilang pagsubok. That it has to make sense dahil kung hindi, baka sila'y tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dito sa verse 1 to 7 ay pinaliwanag ni Pedro na yung kanilang kahirapan ay nasa soberanong pagpasya o soberanong kapahintulutan ng Diyos. At ito ay pamamaraan ng pagpapabanal ng Espiritu Santo na nagre-resulta sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Pinaliwanag ni Pedro na ang kaligtasang natagpuan nila kay Kristo ang matibay na basihan at pundasyon ng kanilang pag-asa at kanilang kaligayahan na hindi matitibag o hindi mawawala
kahit pa sila'y dumaan sa gitna ng pagsubok, pang-uusig o kahit pa kamatayan. Ngayon naman, dito sa ating tekstong binasa sa verse 8 to verse 12 ay pinapaliwanag or dinidescribe naman ni Pedro sa kanila yung katangian ng kanilang pananampalatayang pinoposes. They possess a good faith, a praiseworthy faith, pero dahil baka hindi nila nakikita yung katangian nito, si Pedro mismo ang nagsulat sa kanila at inilahad sa kanila yung katangian ng kanilang pananampalataya para sila mismo ay mas lalong ma-encourage, ma-comfort, maaliw at mabigyan ng karagdagang kalakasan para magpatuloy sa pananampalataya. Makikita ninyo, ito'y paglalahad ni Pedro ng katangian ng kanilang pananampalataya. Puro indicatives or puro descriptives itong verse 8 to 12. Wala kayong makikitang utos dito. Yung utos ay magsisimula pa sa verse 13 at yun naman yung ating magiging sermon mamayang hapon. Ito at makita ninyo, kung ating nabasa, ito yung mga katangian o yung mga karakter ng kanilang pananampalataya. Sinabi ni Pedro, sila'y may pag-ibig kay Kristo, may galak na hindi maipaliwanag, puspos ng kaluwalhatian. Ang mga katangian ng kanilang pananampalataya ay indikasyon o mga tanda ng magandang bunga ng ebanghelyong pinangaral sa kanila at kanilang pinaniwalaan. Ang ginagawang resulta ng kanilang pananalig, yung sinasabing tinatanggap nila ang bunga nito. At ano yung bunga ng kanilang pananampalataya? Ang sabi ni Pedro, ang kanilang kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay kasalakuyan na nilang inaangkin ang pagpapala ng kaligtasan. Kung sa grammar pa, yung sinabing tinatanggap, yung word na tinatanggap, ito ay merong present participle. Ibig sabihin, kanilang sinimulang tinatanggap at ito'y active pa rin. It is still an ongoing process. Currently, hanggang ngayon ay tinatanggap at tinatamasa pa rin nila yung tinatawag na pagpapala ng kaligtasan or salvation blessing. Bakit nagsimula silang tumanggap ng blessing of salvation at patuloy pa rin nila itong ginagawa? Sapagkat kung makita ninyo yung paglalahad ni Pedro sa verse 1 to 7, dahil balang araw ay tatanggapin naman nila yung buong katuparan or completion nito. Yung absolute freedom from sin, resurrection, at yung pinangakong kaluwalhatian sa Panginoong Hesukristo. Ito naman yung tinatawag na consummation. Kaya, nilahad ni Pedro sa kanila na yung pananampalataya daw nila nagsimula nung kanilang sumampalataya sa Panginoong Hesus at tumitingin sa hinaharap para sa fulfillment nito. Excuse me po. Ang resulta nito, kaya kahit sila'y dumadanas ng matinding pagsubok, maapoy, maalab, sila ay nagpapatuloy. At sinabi din ni Apostol Pedro na maging ang mga propeta ng lumang tipan ay nanampalataya rin sa Mesiyas na hinulang darating sa hinaharap kahit pa hindi nila siya nakilala o nakita. Ang kanilang propesiya o yung kanilang mga sulat, sinasabi ni Pablo, ay mas naging kapaki-pakinabang sa mga mananampalataya ng bagong tipan kaysa sa kanila sa mga banal ng lumang tipan. Dahil yung Old Testament at yung mga propesiya dito ay nagtuturo at nagpapatunay
nagtuturo kay Kristo bilang katuparan ng lahat ng mga hula. So yung greater fulfillment and greater revelation or explanation ng pagliligtas ng Diyos, ang better beneficiary, yung mas nagbe-benefit dito, ay walang iba kundi tayong mga tao ng bagong tipan. Ligtas ang mga banal ng lumang tipan, pero meron silang blessing na hindi natanggap na tayo yung nagtatamasa. Mas nakilala natin yung Mesiyas na tiningnan lang nila mula sa malayong hinaharap. Hindi nga nila kilala kung anong magiging pangalan niya. Hindi nila makikilala kung yung specific person nila. What they have are shadows and clues and hints hidden in prophecy. But it is specifically fulfilled. Even yung kanyang specific na pangalan, Yeshua or Hesu Kristo, ay naihayag sa atin. Nang ibig sabihin, si Yahweh ay tagapagligtas. Ito'y nagsisilbing dagdag kalakasan sa kanila at kagalakan para magpatuloy sila sa pananampalataya kahit pa sinusubok, upang malaman nila at malaman natin na ang pananampalataya natin ay hindi tumatayo o tumitindig sa isang fictional character or mythology. Rather, ang ating pananampalataya ay nakasandig sa isang totoong tao na siyang katuparan ng lahat ng mga covenant promises ng Panginoong Diyos. Katulad ng nasabi ni Kuya Lito kanina. Yung covenant theology, as it gradually unfolds, sino yung tinuturo nito? Sino yung nire-reveal nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan nasasabi siguro natin, no, kapag nasa daluyong tayo ng buhay, nasa mababang estado tayo ng pananampalataya, alam nyo, siguro mas pinagpala yung mga taong nakakita kay Jesus ng mukhaan. Yung nakatabi siya sa pagkain, nahawakan siya, tapos pinagaling sila. Ang swerte ng 12 apostoles. Nagkaroon sila ng close fellowship sa Panginoong Jesus. Pero tayo, we're a little bit too late. We're 2,000 years too late in the life of the Lord Jesus Christ. Siguro minsan nasasabi nyo kapag talagang nasa pressuring times kayo, Lord, pahawak naman ng kamay, pasandal naman. Ay, Lord, kung nandito ka lang, it's a greater comfort, it's a greater relief. Hindi naman nagpapakita ang Panginoong Jesus. Sometimes, may mga Kristiyanong ganun. Hindi naman yung masama. Pero alam nyo ba, sinabi ni Pedro, si Pedro na siyang saksi, isang eyewitness sa ministry ng Panginoong Jesus, siya mismo, bumagsak ang kanyang pananampalataya at itinanggi niya pa nga. Pinagkanulo niya pa nga ng 3 beses ang Panginoong Hesukristo. Pero si Pedro, namangha siya. Pinuri niya yung pananampalataya ng mga Kristiyanong ito sa Asia Minor. Bakit? Dahil pinuri niya at namangha siya sa kanilang mga pananampalataya dahil para sa kanya sila ay mas pinagpala. Dahil hindi nila nakita si Kristo, ang Panginoong Hesus, pero inibig nila siya ng buong buhay sa kabila ng pag-uusig. At sila'y umaasa sa kaniyang pagbabalik. Ito rin yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga tagasunod na hindi nakakita sa kanya. Sa John chapter 20 verse 9, naniniwala ka sapagkat iyong nakita. Mas pinagpala ang mga hindi nakakakita, ngunit nananampalataya. Ang ministeryo ni Pedro, sinasabi ng Biblia, ay nakafocus sa kanyang mga kapwa Hudyo. Pero hindi rin natin masasabi na yung mga Kristiyano sa Asia Minor ay 100% Jews. Ang mga iglesia doon, sapagkat ito ay nasa Turkey, ay masasabi nating magkahalong Jews and Gentiles pa rin. Now, para sa mga Gentiles, isipin ninyo, napakahirap
ibigay ang pananampalataya ng buong buhay sa isang taong di mo kilala? Bakit ako mananampalataya sa isang Hudyo, anak ng karpentero, na inaakusahang ng gugulo sa sekta ng mga Jews at pinako sa krus? Ba't ko ibibigay yung buong buhay ko at maniniwalang siya yung tagapagligtas ko? Mahirap itong paniwalaan. Para ka nagsasabi, alam nyo, sa New York City, may isang taong mayaman, kaya niya kayong payamanin. Tayo ba, maloloko ba tayo na maniniwala tayo at mananampalataya dun sa taong yun? Hindi naman natin alam. Something supernatural has to happen so that faith can arise to these people. Kaya ang mensahe ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa iglesia ng GPBC, ang matapat na pangangaral sa Panginoong Hesukristo ang pundasyon ng pananampalatayang magdadala ng kaligtasan sa mga taong hindi nakakita sa Kanya. Ulitin ko, ang matapat na pangangaral sa Panginoong Hesukristo ang pundasyon ng pananampalatayang magdadala ng kaligtasan sa mga taong hindi nakakita sa Kanya. The faithful preaching of the Lord Jesus Christ is the foundation of faith that brings salvation to those who have not seen Him. Makikita natin dito sa tekstong ating binasa na merong dalawang grupo ng taong binanggit si Pedro. Ang mga Kristiyano ng Bagong Tipan sa Asia Minor at ang mga propeta o yung mga banal ng Lumang Tipan. Meron silang pagkakapareho. Pareho nilang hindi nakita ang manunubos, ang Mesiyas, ng mukhaan or narinig man ang kanyang tinig. Ngunit, yung parehong grupo ay nagkaroon ng pananampalatayang nagliligtas. Ang mga banal, ang mga propeta ng Lumang Tipan, tumingin sa malayong hinaharap. Samantalang ang mga Kristiyano naman, kasama na tayo, nagbabalik tanaw sa nakaraan, sa persona, sa katauhan ni Hesukristo bilang sentro ng ating pananampalataya. The Old Testament saints look forward to the future, to Christ, and the New Testament believers look back in history towards Christ to be the central object of our faith. Maliwanag ang mensahe ni Pedro. Si Jesus mismo ang sentro, ang saligan ng pananampalataya. Pero ang pamamaraan para tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Kanya ay sa pamamaraan ng ano? Pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi sa verse 12, ibinalita sa inyo ng mga nangaral sa inyo. Ang matapat at palagiang pag-alala kay Jesus at pangangaral ng kanyang ebanghelyo ay mahalagang mandato sa loob ng iglesia at sa buhay ng mga Kristiyano. Ito yung paraan ng Diyos para kumilos ang Espiritu Santo sa mga makasalanan upang sila'y magsisi at sumampalataya sa anak ng Diyos kahit pa hindi natin siya nakita. Isang babala, mga kapatid. We must never be exhausted of being reminded of the gospel of the Lord Jesus Christ. It is the nourishment of our soul. Hindi dapat tayo mahapo, or manghinawa. Hindi dapat tayo magsawa na tayo'y pinapaalalahanan ng ebanghelyo ni Jesus. Linggo-linggo ay kailangan naririnig mula sa pulpitong ito na si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay manunubos, si Jesus ang manliligtas, Diyos at Panginoon. Ang ebanghelyo ang siyang ating buhay lakas at pinakasaligan ng ating pananampalataya, at ito nga mismo ang pinakamensahe natin
ng kanyang iglesia. Iba-iba man tayong mga local church, ngunit sama-sama, we have only one message, the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi natin pwedeng sabihin na tama na, puro gospel na lang. Nakakasawa naman. Pwede bang ibang topic naman? Kung paano pwedeng yumaman, paano tayo payayamanin ng Diyos, paano pagagalingin ng Diyos ang ating mga sakit. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na kada linggo, laging evangelistic yung message. Napakalawak at napakarami ng katuruan ng Biblia. At mahalagang tayo ay lumago sa doktrina. Eschatology, ecclesiology, yung doktrina about sa Word of God, doctrine of the church, doctrine against sin. Pero kung sa pangangaral ay tila baga na isa-set aside o na itatabi si Kristo at natapos ang pangangaral nang hindi man lang nabanggit ang kanyang pangalan, na hindi man lang nabanggit ng lahat ng doktrina ay nagtuturo pabalik sa kanya, para kayong na-deprive ng spiritual na pangangalaga. Ang pagkasawa sa ebanghelyo ay indikasyon, parang sintomas na ang isang tao ay maaaring hindi tunay na kabilang kay Jesus. At pagdating sa isang iglesia, ito'y hudyat na ang isang iglesia ay unti-unti nang nahuhulog sa apostasiya at pagiging erehe or heretic. Kapag tumigil na ang pangangaral kay Jesus, hindi magtatagal, ang mga mananampalataya ay hihina at gigiba dahil humiwalay na sila sa saligan ng iglesia. Makita natin mga kapatid, mula sa doctrinal exposition ni Peter mula verse 1 to 7 at sa teksto nating verse 8 to 12, sinasabi ni Peter na ang pananampalataya natin kay Kristo ay tumitindig sa dalawang haligi. Ito yung kanyang dalawang pagparito. Kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoong Hesus, a faith that is grounded in Christ stands in two pillars. And that is His two advents, His two appearings, His first coming and His second coming. Ang nagsimulang angkinin ng mga Kristiyano ng Asia Minor ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya nila base sa ginawa ni Kristo sa kanyang unang pagparito, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ang pananampalatayang ito, bagamat nagsimula ay hindi natapos. Ito'y nagpatuloy. Ito'y patuloy na nagiging aktibo at umiiral hanggang sa katuparan nito sa ikalawang pagparito o sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, ang pananampalatayang nakabase lang sa kanyang unang pagparito, bagamat ito'y mabuti, ay maikukonsider natin na ebanghelyong hindi kumpleto, ebanghelyong kapos, ebanghelyong bitin, at nagbibigay at hindi magbibigay ng kabuluhan kapag ang isang mananampalataya ay dadaan sa pagsubok o pang-uusig. Ito'y walang dalang pag-asa at maaaring ikabuwal lamang ng nananampalataya. Samantalang ang ebanghelyo naman na nakabase lang sa kanyang ikalawang pagparito ay walang pinagkaiba sa prosperity gospel. Walang mensahe ng paghahatol ng Diyos, walang mensahe ng kasalanan, walang alok na kapatawaran at bagong buhay kay Kristo. Ano lang yung pinapangako? Pupunta ka sa langit. It's only heaven. It's always the reward. So, an incomplete gospel may be or is surely a what? False gospel. Kaya ang dalawang puntong nais kong ibigay sa atin dito, una ay ang matagumpay na kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo
bilang pundasyon ng ating pananampalataya, or Christ's triumphant death and resurrection as the foundation of our faith. It means ito'y nakasalig sa kanyang unang pagparito. At pangalawa ay ang pagbabalik ni Kristo bilang katuparan at mapalad na pag-asa ng ating pananampalataya. Christ's return as the fulfillment and blessed hope of our faith. So nakita ninyo, ang pundasyon ng ating pananampalataya nakasandig sa ginawa niya nung unang pagparito. Ngunit yung fulfillment nito, yung blessed hope that we will inherit the reward is grounded on His second appearing. Punta tayo sa unang punto. Sinabi ni Pedro sa verse 8, hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Ang tanong, katulad ng naitanong ko kanina, paanong iniibig ng mga taong ito si Kristo na hindi nila nakita? Ang sagot, narinig nila ang pangangaral ng Ebanghelyo. And what is the message of the gospel? Sabi sa 1 John, sa unang Juan 4:10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ay umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ito rin yung kahalintulad na mensahe ni Pablo sa Roma 5:8. Ang mensahe ng gospel ay pinapatunayan ng batas ng Diyos o ng Torah na tayo'y nagkasala, ngunit kinahabagan tayo ng Diyos. At sinugo si Jesus bilang pantubos. Yung pantubos sa English ay tinatranslate na propitiation. Anong ibig sabihin ng propitiation? Si Jesus ay naging kapalitan natin sa krus. At siya ang tumanggap ng puot ng Diyos Ama na para sana ay sa iyo at sa akin. Ang kamatayan niya ang nagpawi, nagbura, nag-alis ng galit ng Diyos na kumbaga kung sa rocket or sa missile, nakalock in na sa atin. Ang puot ni Yahweh, nakalock in na sa atin. Biglang humarang si Jesus na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tumanggap. Siya yung nagpawi ng galit ng Diyos. At yung kanyang alay sa krus ng Kalbaryo, madugong kamatayan, ay naging katanggap-tanggap na atonement offering. The death of Christ satisfied the justice of God. Purihin ang Diyos. At nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap natin yung mga tinatawag na salvation blessing. Ito yung mga pinapaliwanag ni Pedro mula verse 1 hanggang verse 12. Ano ba yon? Kung sa doctrinal terminology pa, masasabi natin, ano yung mga salvation blessing na tinamasa o tinanggap ng mga Kristiyano, ng mga taga-Asia Minor at sa atin din. Unang-una yung tinatawag na justification. Tayo'y tinuring na matuwid sa harap ng Diyos, pinatawad at binura na ang ating mga kasalanan. Pangalawa, adoption. Dati tayong mga anak ng dyablo, anak ng kapuotan, ngunit tayo'y naging anak na ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos Ama na para kay Jesucristo, dahil si Kristo ay naging mabuting tao, sabi ng Panginoong Diyos, ito ang aking bugtong na anak at labis akong nalulugod sa Kanya. Yung kaluguran ng Diyos Ama ay sumasa atin na dahil ang katuwiran ni Jesus ay ibinihis sa atin. So the Father loves us just as much as He loves the Son of God. At pangatlo, ito yung salvation blessing na medyo ayaw natin. Yung justification at adoption gusto natin. Pero yung sanctification, ayaw natin. Bakit? Ito yung dumadaan na tayo sa pagdadalisay dahil sa mga natitira nating kasalanan para tayo'y maging banal tulad ng ating Ama. So ito yung gospel message. Ito yung substance ng gospel. Pero again, tanong, paanong sumampalataya
lalong-lalo na yung mga Gentile na wala namang alam sa Old Testament background. Tayo rin. Siguro yung mga ninuno ko, mga Ifugao, actually Bicolano ko, tsaka Surigao no, so hindi ko alam kung anong background. Wala tayong historical connection sa mga Hudyo. So bakit tayo nananampalataya sa isang taong nabuhay 2,000 taon na nakakaraan? Hindi naman natin siya nakita. Yung mga scammers nga, napakamaingat natin. How come we believe a 2,000-year-old gospel message? Sinabi na rin ni Pedro. Balik tayo sa verse 3. Chapter 1, verse 3. Sa pamamagitan ng patungkol sa Diyos Ama, sa pamamagitan daw ng kanyang malaking kahabagan, in His great mercy, muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Tayo'y pinanganak muli. Nagkaroon tayo ng tinatawag na born-again experience or ang mas accurate terminology ay regeneration. Upang tayo ay tumugon sa gospel call in repentance and faith. Ang isang taong hindi na born again or unregenerate person ay patay sa kasalanan at kapag narinig niya ang batas ng Diyos at ang gospel call ng Diyos, hindi siya tutugon, bagkus lalo lang niyang kakapuutan ang Panginoon at hahamakin ang kanyang salita. Kaya meron tayong makikita ang mga tao na kapag may nangangaral ay nanunuya ng iinsulto. Ito yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang regeneration, ito yung gracious outworking of the Holy Spirit to make a new man in us. Tayo'y ginagawang bagong nilalang at tayo'y binibigyan din ng bagong puso na prophesy na mula pa sa lumang tipan. God makes a new man in us, a new person in us, and He gives a new heart in us. Isang puso na titingin kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas na nagreresulta ng pag-ibig sa Kanya, pagsunod sa Kanya, at pagiging tapat sa Kanya sa kabila ng hindi natin nakita ang Kanyang unang pagparito. Sa kabila ng hindi tayo naging eyewitness sa Kanyang death and resurrection. Ang regeneration enables us. Ginagawa tayo nito na ating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang ginawang pagpapatawad ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang katubusan, yung redemption, ay naa-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya dahil tayo'y ginagawang born again, nire-regenerate ng Diyos. Ang punto dito mga kapatid, ang matibay na pananampalataya na nagdudulot ng lumalagong pag-ibig kay Kristo ay nililinang sa kamalayan ng kanyang ginawang pagtutubos sa krus. A steadfast faith that results in a growing love towards Christ is cultivated on the consciousness of His atoning work on the cross. Kaya may mahalagang lugar sa pulpito ang paulit-ulit na pangangaral ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ano ba yung dalang epekto nito sa mga mananampalataya at sa mga makasalanan. Sapagkat kung ito'y paulit-ulit na ipinapaalala, ang mga mananampalataya ay lalago sa kanilang pag-ibig sa Panginoong Hesus. At sa mga makasalanan, alam ko yung iba sa atin, hindi lahat na-convert sa unang pagkadinig natin ng gospel. Some of us took years. Yung ibang mga anak na naging Kristiyano, bago naging Kristiyano, 10 taon ipinanalangin ng kanilang mga magulang
At nung sila'y na-convert, sasabihin ng mga magulang, praise God for answering my prayers. So kailangan may paulit-ulit na pagpapaalala ng sacrificial death and resurrection ng Panginoong Jesus, na ito yung kanyang triumphant victory on His first advent, sa kanyang unang pagparito. Mas sumagana. Kung makita ninyo mga kapatid, mas sumagana ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga Kristiyano ng Asia Minor dahil sila'y paulit-ulit na nakakarinig ng gospel message and sinusuklian nila ito ng katapatan at pagmamahal kay Jesus sa kabila ng kanilang pagiging exile. Sila'y nagpalaboy-laboy. So yung kanilang enduring faith, that's why they have enduring faith, is because yung kanilang pag-ibig kay Kristo ay mas matibay. Hindi nila ipagpapalit yung kanilang pag-ibig, yung marubdob na katapatan kay Kristo sa kabila ng pang-uusig. Why? Because dito nila nauunawaan yung sinabi ni Juan sa unang Juan 4:19. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yung pag-ibig natin sa Panginoong Jesus, response na lang yon, reaction na lang yon, tugon na lang yon on His greater love towards us. Kung ating maintindihan itong ilustrasyon na to, mga kapatid, no? Yung pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, ito yung sinasabi ng marami na nag-udyok, nagpaalab ng revolusyon ng mga katipunero. Sa kasamaang palad, yung revolusyon nila ay mahina at ito'y nabigo. Ngunit, ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, dahil ito'y triumphant, ito'y victorious, yung revolution na nag-aalab sa atin ay may ipinangakong katagumpayan. At pag sinabi kong revolution, hindi tayo mag-aaklas, hindi tayo magdadala ng baril at i-convert ang Pilipinas sa pamamagitan ng puwersa at dahas. Ang ibig sabihin lang nito, even if the world goes against us with much persecution, our faith will remain steadfast. Bakit? Hindi lang nanatiling patay si Kristo. Siya ay nabuhay at muling bumalik sa langit at naghahari. Kaya bilang hamon, linangin natin ang matibay na pananalig at lumalagong pag-ibig kay Kristo sa pagbabalik tanaw sa ebanghelyo ng krus. Let us cultivate a strong faith and growing love towards Christ by remembering the gospel of the cross. Let's look back to Calvary. In fact, ito yung lagi nating ginagawa every time we commemorate the Lord's table. It is the gospel visible. Behold, the flesh and the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Well, don't get me wrong. I'm not teaching transubstantiation. No? But every time we partake of the Lord's table, we are constantly reminded of His death because in His first coming. Pero tulad ng nasabi ko, hindi siya nanatiling patay. He rose again from the dead and ascended to heaven, and it is now reigning at the right hand of the Father. And He promised to return to redeem His people. Kaya ito yung aking pangalawang punto, ang pagbabalik ni Kristo bilang katuparan at mapalad na pag-asa ng ating pananampalataya. Christ's return is the fulfillment and the blessed hope of our faith. Makita niyo mga kapatid, yung kanyang unang pagparito,
foundation. Saan tinatayo ang foundation? Sa top floor o sa baba? Sa baba. At ito'y naghihintay ng fulfillment, ng kakumpletuhan. At ang kukumpleto dito ay ang kanyang muling pagbabalik. Sa verse 8 and 9 pa rin, sinasabi ni Pedro, bagamat ngayon, hindi nyo siya nakikita, inyong sinasampalatayanan, may galak na hindi maipaliwanag, puspos ng kaluwalhatian, inyong tinatanggap. Muli, yung pananampalataya nila na inaangkin ng mga Kristiyanong ito, ang pagpapala ng kanilang kaligtasan, salvation blessing. Ito'y nagsimula pero hindi ito lumipas o natapos, bagkus ito'y nagpapatuloy. Bakit? Dahil yung sinimulang pagtutubos ni Kristo ay may kalakip na pangakong katuparan, fulfillment or consummation. Sa pananampalataya, hindi lang inangkin ng mga Kristiyano ang kapatawaran at iba pang salvation blessing ng krus, pati na rin yung mga ipinangakong mana at gantimpala na kalakip sa pangako ng Diyos sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Sabi ni Pedro sa verse 4, tungo, yung kanilang pananampalataya ay patungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, at inilaan sa langit para sa inyo. Ang gawa, the atoning work of Christ in His first appearing brought us justification. But His second coming promises the completion of our full redemption. Sa kalagayan natin ngayong mga mananampalataya, tayo'y tinubos na. At tayo'y patuloy na tinutubos through sanctification. But the fullness of our redemption, magiging ganap, magiging kompleto lang ang pagtutubos ng Diyos sa atin kapag tayo'y lubusan ng mahihiwalay sa mundong ito at masasabi natin na sin will be no more. Maging tayo ay makakalaya na sa mga natitira nating kasalanan. That time, papahidin ni Kristo ang mga luha sa ating mga mata. At ang sinasabi ng Bible, we shall ever be with the Lord. Ang katotohanan ito ay naghihimok o nagpapalakas sa atin para magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa huli. Ang punto dito, mga kapatid, ang ikalawang pagdating ni Kristo ang siyang naghihimok sa mga Kristiyano na tapusin ang takbuhin ng Kristiyano upang makamit ang pangakong mana. His accomplishment in His first coming started us to run the race. But His promised return motivates us to finish the race. Kaya nga, ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos 1:6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ibig sabihin yung kaligtasan, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Ang ating Panginoong Diyos, He is an Almighty God. Hindi siya katulad natin na kaya nating magsimula pero minsan hindi na natin kayang tapusin. Hindi siya katulad natin na tamad na tamad tayong magsimula. Ang gusto na lang natin yung reward kaagad sa dulo. God is faithful and powerful to finish what He has begun in us. And what is His work in us? Salvation. Kaligtasan. Bilang ilustrasyon, sino sa inyo dito yung nanalo na sa isang raffle? Sabihin lang natin na yung iba yung
meron sa atin sumali sa isang raffle na lupa't bahay. Parang kahalintulad sa mana. Hawak mo na yung winning ticket. Yung premyo ay secured na. Nasa pag-iingat na ng mga administrator. Hindi na ito mawawala. At ito'y naka-reserve na. Hindi na ito mapupunta pa sa iba. But yung full redemption nito, minsan yung terms and condition ng mga raffles, yung mechanics nito, halimbawa, ngayon yung day of announcement na ikaw ay nanalo, March 9. But sometimes, mareredeem mo pa, makiklaim mo pa yung price mo 1 month after. Parang ganun din yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Ngayon pa lang, ligtas na tayo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, may tunay na pananampalataya, ngayon pa lang ligtas ka na. But yung full redemption, yung katapus-tapusan ng ating pagliligtas, ay inaabangan pa natin sa hinaharap. Ngunit dahil sa pananampalataya, we are claiming that we are already saved by God. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman ninyo na malakas yung hatak ng kasalanan at ng mundong ito sa ating buhay, na para bang sinasabi niya na bumalik ka sa akin. Wala namang kabuluhan yung pagsunod mo dyan sa Kristong yan. Anong napala mo sa pagsunod dyan sa Kristiyanong yan? Yung nagha-hallelujah, praise the Lord ka. Ano yung mga tinalikuran mo? Barkadahan natin, mga babae, mga alak, mga bisyo. Asan yung nawalan ka ng kaibigan? Bumalik ka na dito. Ano yung sabi ni Pablo? Kapag tayo'y natutukso ng mundong ito na bumalik sa makasalanang pamumuhay, ang sabi ni Pablo sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa kanyang unang pagparito ay nangangahulugan ng kamatayan din natin mula sa ating luma at makasalanang pagkatao. Tayo'y mga bagong nilalang na. We are now at the point of no return. Wala na tayong babalikan kung tayo'y mga Kristiyano. Kung isang tao ay nagawa pang mag-backslide, as in talagang backslide, anong doktrina ng Biblia? Hindi talaga siya naging tunay na Kristiyano in the first place. Ang katotohanan siya'y lumabas sa pananampalataya ay nagpapatunay na hindi talaga siya nanampalataya sa una pa lang. So kung matindi ang paghila ng kasalanan at ng mundong ito, look at what Christ did for you in His first appearing. On the cross, may nakabayubay na tagapagligtas, duguan at walang buhay. It's because God chose to kill His only Son than punish you. Ngunit kung ikaw naman ay nagpupursigi bilang tapat na Kristiyano, ikaw ay nagpapakabanal at dahil dito, bumibigat at lalong tumitindi ang nararamdaman mong pang-uusig ng mundong ito sa iyo. Hindi mo kailangan maging suffering Christian tulad ng mga taga-Asia Minor. Maaring dahil ikaw ay naging tapat na Kristiyano, ay itinakwil ka ng mga malalapit sa iyong kaibigan, sarili mo sigurong mga magulang, kamag-anak, yung mga dati mong kaibigan, ngayon ay nagiging kaaway na, pero gusto mo pa rin maging matapat na Kristiyano. Pero dahil sa bigat ng pressure ay gusto mong tumigil. You started on the starting line, but you cannot go on. You cannot press on to the finish line. Ano naman ang sinasabi ni Pablo?
Si Pablo pa rin. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ako ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong na katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lang sa akin kung hindi sa lahat din naman ng mga naghahangad na ng kanyang pagpapakita. Alam niyo, itong sulat ni Pablo kay Timothy, ilang linggo lang ang makalipas, pinatay na siya sa Rome. So nakita ninyo, yung salita ni Pablo at ni Pedro, nagko-complement sa isa't isa. Kung ikaw ay nahihila, kumbaga kung ang buhay Kristiyano ay ihahalin tulad sa isang paligsahan, sa isang takbuhin, sa isang marathon, you started on the starting line because of what Christ did for you on the cross. You will look back, Christ is there. Pero dahil napapagod ka na, masakit na yung paa mo, nakikita mo na yung finish line pero hindi mo na kaya ipagpatuloy. Pero nung nakita mo, teka, ang Panginoong Hesus nasa starting line. Pagtingin mo sa finish line, andun na din ang Panginoong Hesus. Tangan-tangan niya na yung koronang ipuputong niya sa iyong ulo. So, andun ang Panginoong Hesus sa takbuhin natin ng pananampalataya. He is on the starting line and He is on the finishing line. It only means that He has never left us nor abandoned us. Hindi man natin siya nakita, pero ang katangian ng isang pinagpalang pananampalataya ay nakasandig sa Panginoong Hesus na sumasa atin. That is why the Bible says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ngayon, kung ikaw ay hindi mananampalataya, marahil, ito yung problema mo. Sinasabi mo, Brother Andrew, ito yung pinaka-problema ko. Wala akong pananampalataya. Paano ako maliligtas? Ang sagot dito mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya ng pananampalatayang nagliligtas. Sabi ng isang ama sa Marcos 9:24, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. At anong ginawa ni Kristo? Tinaboy niya ba? Pinagaling niya yung anak ng lalaking ito. At mismong mga disipulo niya, sabi sa Luke 17 verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kasama dito yung 12 apostoles, na nung una, yung gabi ng kanyang pagka-aresto, lahat sila, iniwan siya. But itong panalangin ng mga apostoles, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Lumipas ang ilang mga taon. Halos lahat ng 12 apostoles, maliban kay Judas at kay Juan, the Bible and the tradition tells us that most of them died as martyrs. Yung mga dating taong walang pananampalataya, nakita na nila ng mukhaan si Kristo, nahabag ang Diyos sa kanila, ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya sa kanila, and they would grow into a mature, faithful Christian who would not deny their Lord and Savior even unto death. Ito po ang pananampalatayang pinagpala. Ito ang katangian ng pananampalatayang ililigtas ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Look unto Christ. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit, purihin ka magpakailanpaman. Tunay nga na ikaw at ikaw lang ang saligan
ng aming iglesia. Hindi biro ang buhay Kristiyano. Hindi ang takbuhing ito na pinagdalhan mo sa amin, O Diyos. At makailang beses na ayon sa aming laman ay ginusto na naming tumalikod, sumuko at bumalik sa dati naming pamumuhay. Ngunit ikaw ang nagpepreserba ng aming pananampalataya at ikaw ang nag-uudyok sa amin na aming idalangin, even so, come Lord Jesus Christ. Muli ka nang magbalik, O Diyos, upang ikaw ay aming makita sa mukhaan. But not our will, but may your will be done, O Lord. Nawa, dahil sa mensaheng ito, palakasin mo ang aming pananampalataya na nakasalig lamang kay Kristo, bagamat hindi namin siya nakita. Upang ito ay magdulot ng mas dakilang kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po at